Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas weather ngayon. Hatid ang pinaka-latest na lagay ng panahon mula sa Pag-asa Weather Updates ngayong Thursday, July 31, 2025. Pero bago ang lahat, paki-like, share and subscribe naman para po sa support ng ating channel. Salamat! At ito ang lagay ng panahon. Patuloy ang apekto ng habagat o southwest monsoon sa malalaking bahagi ng bansa. Kasalukuyang hatid nito ay mga pag-ulan lalo na sa Luzon. At ito ang mga apektadong lugar: Ilocos Norte, Apayao at Babuyan Islands. Inaasahan ang panahong malalakas na pag-ulan at may babalang posibleng pagbaha at landslide. Central Luzon at natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Ang kalagayan ay maulap na papawirin na may kalat-kalat na thunderstorm at may babala na baha o ang paglandslide. At ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap na may paminsang pag-ulan. Ingat sa localized thunderstorm, pwedeng magdala ng malalakas na ulan sa loob ng maikling panahon. At ayon naman sa lakas ng hangin at sa karagatan, sa northern and western Luzon, malakas ang hangin mula sa southwest, maalon hanggang sa napakaalon na aabot sa 2.8 to 4 metro ang taas. Sa rest of Luzon, katamtaman ng hangin, malakas ang hangin na may alon na 1.2 to 3.1 metro ang taas. At sa Visayas naman at Mindanao, mahina hanggang katamtaman ang hangin na may posibleng alon na aabot sa 0.6 to 2.1 metrong taas. At para sa ating rainfall outlook hanggang bukas ng gabi, 50 to 100 mm rainfall expected sa mga lugar gaya ng Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Laging tandaan, mas mataas ang pag-ulan sa mga bundok at bulubunduking bahagi, kaya mag-ingat sa posibleng apaw ng ilog, landslide at soil erosion. Kung kayo po ay nakatira sa mga lugar na ito, makabubuting manatiling nakamonitor sa mga ulat ng Pag-asa, i-charge ang cellphone, ihanda ang flashlight at tiyaking may stock na pagkain at tubig kung sakaling kinakailangan. Samantala, para sa ibang balita, para sa ating tsunami advisory, good news, kinansila na ng tsunami warning na dulot ng magnitude 8.7 o earthquake sa Kamchatka, Russia, kahapon bandang alas 5 ng hapon. Ayon sa PHIVOLCS, walang nakitang significant sea level disturbance sa mga lugar na nabanggit. Pero tandaan, kahit na walang tsunami ngayon, dapat sanay tayong alerto sa isang bansang tulad ng Pilipinas na nasa Pacific Ring of Fire. Laging may posibilidad ng lindol at tsunami, kaya laging mag-ingat at maghanda. At dahil dito, patuloy ang pagmomonitor nito ng PHIVOLCS sa mga bulkan na nakapaligid sa atin. At naglabas ng alert level ang PHIVOLCS kahapon. Narito ang mga bulkan: Alert Level 2, Canlaon, sa lugar ng Negros Island. Ang status nito, Increase Andres o may posibilidad na phreatic or steam-driven eruption. Pero ang reminders na strict prohibition sa paglapit 4 kilometers permanent danger zone. Sa alert level 1 naman, Mayon Volcano sa lugar ng Albay, Taal Volcano sa lugar ng Batangas at ang Bulusan Volcano sa lugar ng Sorsogon. Ang status nito ay low level unrest o bagamat hindi pa delikado, may posibilidad pa rin na biglang pagsabog. At alert level 0, Pinatubo Volcano ng Pampanga, Zambales, Tarlac, na status na normal, wala pang senyales ng pagputok. Ito ang mahalagang kaalaman para sa mga alert level na nabanggit. Para po sa mga nasa paligid ng mga bulkan, huwag magpakampante kung alert level 1 lang, dahil gaya ng sinasabi ng PHIVOLCS, ang mga phreatic eruption ay walang babala. Ipagbigay alam agad sa ahensya kung may naamoy na sulfur o nakakakita ng usok o pagbabago sa tubig, ilog. Ang sabi, prevention is always better than cure.
Samantala, para sa ating latest earthquake report, kaninang 4:58 AM, July 31, 2025, Thursday, sa Davao Occidental, nakaranas ng magnitude 3.3 na naitala ang PHIVOLCS na may depth na 146 kilometers. Ang epicenter nito ay nasa 50 kilometers southeast ng Don Marcelino. Walang inaasahang pinsala, ngunit naramdaman sa ilang bahagi ng rehiyon. Para naman po sa balitang Tropical Cyclone Outlook, magandang balita po ito, bagyo-free na ang ating bansa. Walang inaasahang bagyo sa loob o labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility sa susunod na 5 at 7 araw. Yay! Salamat sa Diyos sa sagot sa ating mga dasal. Pero paalala mga kababayan, kahit walang bagyo, andyan pa rin ang habagat. Kaya't planuhin pa rin nito ang ating bawat lakad. Ang habagat ay nagbabadya pa rin sa ating lugar. Maging alerto sa mga susunod na advisory mula sa Pag-asa para sa ulan at bagyo, sa PHIVOLCS para sa lindol at bulkan, at sa LGU para sa evacuation, class suspension at iba pang abiso. Mula sa Pilipinas Weather Ngayon, lagi naming pinapaalala, ang kaalaman ay kaligtasan. I-like, i-follow at i-share ang ulat na ito para maabot ang iba pang nangangailangan ng impormasyon. Maging ligtas, maging alerto at maging responsable. Hanggang sa muling ulat, ito ang Pilipinas Weather Ngayon.